Tingin ko connected na siya kasi naka-steady na yung green niya. So nilagay ko siya sa collar. Ang sitwasyon ngayon ay medyo malakas ang hangin. So titingnan natin kung okay yung kanyang noise reduction. Welcome back to my channel mga tol. Pag-uusapan natin ngayong araw ay itong K9 wireless mic. Meron na akong isang wireless mic na nauna, pero iba yung brand niya. So itong i-review natin ngayon ay K9. Parang aso lang eh, no? Meron akong naunang review doon sa isang wireless mic. Lalagay ko na lang dyan sa description yung video para makita nyo kung ano yung difference or marinig nyo kung ano yung difference. Ang pagkakaiba nila, itong nasa akin ngayon ay dalawa yung receiver. Parehas siyang pang iOS. So, pakita ko sa inyo ang itsura ng mic na to. Ayan. Ito naman yung receiver niya. Alright? Gamit ko ngayon ay itong lavalier mic na naka-wire. Pupunta ako sa labas, itetest natin yung mic para malaman natin kung ano yung difference dito. Dito na tayo sa labas, itetest na natin tong mic. So ito pa yung ating receiver, no? I-insert pa natin yan dyan, pati itong mic natin. So in-on ko na yung mic, nagbi-blink siya. Sinesearch niya yung receiver dahil nandito pa nga kaya nagbi-blink siya. So insert na natin. Ayan. Tingin ko connected na siya kasi naka-steady na yung green niya. So nilagay ko siya sa collar. So, ang sitwasyon ngayon ay medyo malakas ang hangin. So, titingnan natin kung okay yung kanyang noise reduction. At saka yung pag-deflect ng kanyang noise. May foam kasi siya nakasama. Ang layo natin ngayon ay 1 meter lang. Yung papakinggan natin kung ano ba yung kanyang quality sa ganyang kalayo. Tapos, lalayo ako ng konti. Yan. So, ito mga nasa 2 meters na to. Yan. Atras muna ako ng konti. 3 meters. 4 meters. Tingin ko lang 5 meters. So, tansya ko lang. Ito mga nasa 5 meters to. Naka-steady pa rin naman yung ilaw niya. So, ibig sabihin na connected pa tayo. So, lalayo ko ng mga at least mga 10 meters. Ang mic na to ay pwede hanggang 20 meters lang. So, ang layo ko ngayon, nasa mahigit na ng 10 meters. So, sa ganitong distance naman, hindi na siguro ito realistic para mag-interview ka ng ganito kalayo. Usually, ang mga interview nasa 1 to 2 meters lang. Pero yung ganito kalayo, hindi na siguro to ginagawa. Siguro gagawin lang to pag may nagpa-prank. Lalayo ako ng konti, sana hindi siya magkaroon ng interruption o maputol. May mga content na nagpa-prank tapos merong wireless mic, pwede nyo to magamit sa ganito kalayo. Talagang napuputol na siya pag masyado ng malayo. So narinig natin maraming asong kumakahol dito sa amin. Ano ba yung naririnig nyo ngayon at yung narinig nyo kanina doon sa unahan ng video na to? So tingin ko okay pa siya. Dahil ito nga ay budget mic lang, so hindi tayo mag-expect ng sobrang gandang quality ng sound. Para to sa mga nagsisimula na wala pang pambili ng mga branded na wireless mic, panimula lang para makagawa kayo ng content na maayos naman naririnig yung boses nyo. Yung ganong test natin kanina, sa tingin ko, malalaman na natin kung bibilin ba natin tong mic na to o hindi. Babalik tayo sa studio para mapakinggan ko na rin to bago tayo mag-shoot ulit. Alright? So yun na nga, at narinig natin yung kanyang quality, no? At natuwa naman ako sa quality nito kasi kahit na maingay yung mga taong dumadaan, may mga sasakyan na dumadaan dun sa kabilang side, tapos may mga kumakahol pa. So para sa mga nagsisimula na content creator, may mga nagbo-voice over, okay to. Nagtataka lang ako dito bakit ito nakatagilid, no? Siguro pag nakapolo ka, patagilid siyang ganun. Pag ilalagay mo kasi sa t-shirt, tapos nakaganito yung side nung kanyang clip, ganito ang mangyayari. So, nakatagilid. So, dito nakaharap yung mic natin. Tapos, hindi naman siya naiikot. Yun lang ang downside sa akin na nakikita ko dito. Dahil nga mura siya, so okay siya para sa akin. Kumbaga, sulit yung pera mo. Tsaka matagal mo itong magagamit. Dahil yung isa kong mic na ganito, okay naman siya, matagal ko siyang nagamit. Actually, nagagamit ko pa rin naman siya hanggang ngayon. So, nagkaroon lang tayo ng ganitong brand na K9. Kaya sinubukan natin to. Hindi siya kasing ganda ng mga branded na mic na mga nakikita natin na mamahalin. Siyempre, yung quality nun, ibang-iba dito. Para sa akin kasi, hindi naman kasi day and night yung kanilang difference, no? Maririnig mo naman yun, yung difference nun sa worth 10,000 sa halagang 200 pesos. Pero hindi naman sobrang day and night yung difference nila talaga. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, magkaroon tayo ng branded na wireless mic na yan. So, itetest natin, tapos titingnan natin yung difference dito. So, tingin ko naman makakapag-decide na kayo kung bibili ba kayo nito o hindi. Maraming salamat sa panonood mga tol at sana nagkaroon kayo ng idea sa vlog na to. Kung sakaling nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like and subscribe. Huwag nyo na rin kalimutang i-click yung all para every time na mag-upload ako ng tungkol sa mga ganito mga produkto, manonotify kayo. Maraming salamat mga tol. Mag-iingat kayo palagi. Adios mga tol.